Sa isang bagong balita, muli na namang nabisto ang mga ilegal na gawain ng mga kongresista, partikular na si Romualdez. Ang mga tao ay nagulat at nababahala sa balitang ito dahil sa paggamit umano ng mga kongresista ng kanilang ipinamimigay na ayuda bilang suhol sa mga pipirma sa kanilang pilit na ipinapasa na Charter Change Bill. Ito ay nagdulot ng malaking pagkadismaya sa maraming netizens dahil sa patuloy na paglaganap ng korupsyon sa mundo ng politika. Ang pangyayaring ito ay nagpapakita na tila ba walang integridad ang mga opisyal at ang pera na lamang ang umiiral sa kanilang mga gawain. Ito ay nagpapakita ng kawalan ng katuwiran at pagpapahalaga sa prinsipyo at batas. Sa kabila ng mga pangako ng pagbabago at pagunlad, patuloy pa rin ang katiwalian at pang-aabuso sa kapangyarihan ng ilang mga nasa pwesto. Sa gitna ng ganitong mga pangyayari, mahalaga ang pagtindig ng mamamayan at ang pagtulak ng mas mabuting pamamahala at pagtakalan. Kailangan ng mas mahigpit na pagsubaybay at pagpapatupad ng batas upang mapanagot ang mga sangkot sa katiwalian at masiguro ang integridad ng ating pamahalaan. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ng notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. How are you? I'm okay, sir. Sir, morning po, bago namin kayo umpisahan ni La RG at saka ni Adrian, kumustahin lang muna namin kayo. Sir, ano yung pinagkakaabalahan nyo pagkatapos nyo ng Senado? Kumusta kayo ngayon? Siyempre, yung konting agri-farming, yung aming modest na maliit na farm dyan sa Cavite. Yan ang pinagkakabalahan. Plus yung may konting negosyo rin na pinagkakabalahan. Farmer Senator Ping pala. Oo. Sir, sisimulan ko na po, no? Nabasa ko po kasi yung tweet tungkol dito sa ayuda para sa Kapos ang Kita program or AKAP. Bilang eksperto po sa pagbabantay po ng budget, dahil sa mahaba ninyo na rin karanasan bilang senador, kailan po ba maituturing na insertion ang isang budget item at ano ho ang hindi maganda sa insertion? Nagsisimula ang insertion actually sa amendments, sa both houses, Senate, saka sa lower house. Diyan yung pag dumating na yung period of amendment, nagpapasok na yung mga insertions. Hindi naman masama yung insertion kasi ang isang tawag diyan nga amendments kasi kapag nakita mong mas kailangan na isang ahensya, magre-realign ka ngayon, i-amend mo yung General Appropriations Bill. So walang masama doon. As long as ang tinatawag nating, dalawang klase kasi yung amendments institutional at saka yung individual. Ang masama, ang pinag-uugatan ng corruption, yung individual amendment. Kasi pumapasok yung personal interest. Ang Medyo nasisira yata yung audio niyo, Sen. Hello? Senate at sa approved na version ng House at approved version ng Senate. Pero pagdating sa BICAM, kaya tayo nagba-bicameral conference kasi yung disagreeing provisions, maski anong bill, hindi lang sa budget bill, budget measure. Yung mga disagreeing provisions, meaning nagkaiba yung version ng House at saka yung Senado, diyan nire-reconcile sa BICAM. Ang nilabasan sa AKAP, wala naman doon sa approved on third reading o yung tinatawag na House version at saka Senate version ng General Appropriations Bill, biglang sumulpot doon sa BICAM. Sa BICAM, alam naman natin siya yan, di ba, Adrian, meron na rin kayong karanasan dyan at saka meron na rin kayong kaalaman. Yung bicameral conference sa budget, walang minutes. At ito'y hindi dinadaluhan, hindi covered ng media ito. Walang pwedeng nandun sa loob ng kwarto, kundi exclusive para doon sa mga members ng bicameral committees ng both houses. So doon, maraming pwede talaga mangyari. Wala namang illegal doon sa pag-insert o pagsulpot bigla ng isang item budget. Pagdating sa BICAM, wala namang rules o wala namang batas na nagsasabing bawal yon. Ang masama, yun nga yung trust. Kasi kung mayroong mutual trust, yung House at saka yung Senado, wala magsisingit.
Ang nangyari pa sa AKAP, parang palihim, parang sneaky yung pagka-insert. Kasi itinago ito nakaanando sa ilalim ng budget ng appropriations ng DSWD. Pero parang naka-insert siya after do sa Quick Response Fund, yung QRF na tinatawag. Doon na pasingit. Ang kokonti lang nakakaalam Bakit kokonti ang nakakaalam? Doon ngayon lumabas yung suspicion na ang nakakaalam lang nito yung mga proponent. Sa Senado nga, wala nga silang kamalay-malay na meron palang tinatawag bigla na AKAP as an item sa budget ng DSWD. Doon nag-ugat yung kontrobersiya. Kung natatandaan nyo, di ba nung una, nagkaroon pa ng controversy yung nadagdagan yung lumobo bigla yung unprogrammed appropriations from 281 originally, biglang naging 731. Bakit tayo nagdagdag sa unprogrammed appropriations? Samantalang standby appropriations yun Pwede mo lang gamitin yung unprogrammed fund or appropriations kapag una, may accompanying revenue measure. Ibig sabihin, magpapasa tayo ng tax law para maponduhan yung tinatawag na unprogrammed. Kasi unprogrammed nga At pangalawa, kung meron lamang sertifikasyon yung National Treasurer na meron available na pondo to sa National Treasury. Bakit? Ina-anticipate ba ng House nung in-increase nilang bigla ng lumobo ng mga 450 dinagdag billion, hindi milyon. Ina-anticipate ba na tayo magkakaroon ng budget surplus? Never pa sa history ng ating bansa na nagkaroon tayo ng surplus budget. Tatlong klase kasi yung budget sa Adrian, Sian. Yes, sir. Na ito yung tatawag na surplus budget, balanced budget, at saka yung deficit budget. Ang Pilipinas, mula sa pool, lagi tayo nasa deficit budget. Yun ang ating umiiral din sa atin. Muntik na tayo magkaroon ng balanced budget ng mga mid-1990s. Panahon ni FBR. Hindi dahil sa maganda yung collection ng ating revenues, tinatawag na tax revenues o kaya yung non-tax revenues, kundi maraming ibinenta na asset ng gobyerno si FBR. Kung natatandaan ninyo, yung Port Bonifacio, binenta yon, pero ang purpose noon para ma-modernize yung ating AFP. At marami pang ibang mga assets ng gobyerno na binenta. So, muntik na tayo makaabot doon tinatawag na balanced budget. Unlike sa ibang bansa na nagsa-surplus pa sila, lamang pa yung kanilang revenues, yung income ng gobyerno, kaysa sa kanilang expenditures. Kaya meron pa silang tinatawag na surplus. Tayo, never pa tayo nakatikim. So bakit mo dadagdagan yung unprogrammed appropriations? Now, balik tayo sa AKAP. Ang naging suspicion tuloy sa AKAP, gagamitin sa PI, do sa pagpondo do sa pirma, sa signature campaign. Kasi nga, kung sino lang nakakaalam noong AKAP, yun lang ang pwede mag-access. Diba? Kasi kung hindi mo naman alam, paano ko mag-access? Unlike yung mga ayuda tulad ng TUPAD, AIC, MAIT pa, yan, alam ng mga senador. Katunayan, sila mismo. At ito pa isang masamang practice lately, na mismong yung mga legislators na ang nagdi-distribute, namimigay ng pera doon sa mga tinatawag na beneficiaries ng TUPAD, ng Hello. Hello, Sen. Medyo nasisira po yung signal po ninyo. Nawawala ba? Sorry. Ayan, sir. Yes, sir. Yes, sir. Pero, sir, opo, yun nga. Pakiulit, sir. Yun yung medyo meron kayong reservation na kasi ngayon nga uso na yung mga politician na yung nagdi-distribute. Obligasyon nyo ba yun, sir? I mean, obligasyon ba yun ng mga mambabatas at ng mga politicians? Hindi lamang sa hindi obligasyon. Bawal yun. Kasi napuputol si Senator Ping. Pero, teka, Sheila, Sen, patawagan ka uli namin, medyo napuputol po, sumasama yung linya ni Senator Ping. Pero, pinatatawagan po natin ngayon kasi nga maganda yung point niya na unang-una, yung pala, RG, Adrian, sa hindi nakakaalam nga, yung BICAM pala, ay wala ring minutes of the meeting. So, maliban sa closed door discussion siya,
wala siyang minutes of the meeting. At saka yung pino-point out nga ni Senator Ping, yung isa pa, yung pagdidistribute. Oo, usually nga sa BICAM, di ba, parang full store nga talaga, parang kadalasan ay i-announce na lang sa atin sa media kung ano man yung importante, kung meron mang importante na nangyari doon sa BICAM. Kasi yun nga, kung talagang saan ba patungo itong akap na ito. Eto, nagbabalik si Senator Ping. Sir, welcome back, sir. Yeah, Opo. sorry. Sir, you were saying about the distribution of the ayudas by politicians. Oo. Balik tayo sa budget process, kasi apat yan budget preparation. Ito yung tawag na yung budget call, tapos ipiprepare yung National Expenditure Program para within 30 days after ng opening ng regular session ng Kongreso, isasubmit ng Pangulo yan sa Congress. Susunod, yung tinatawag na budget authorization. Dito na papasok yung Kongreso. Ile-legislate, i-authorize yung gobyerno para gumastos ng pera. Pagtapos, budget implementation, balik ulit sa executive. Tapos yung budget accountability, ito na yung oversight, COA, and everything. Now, hindi lang sa hindi obligasyon ng mga senador at kongresista ang mag-distribute ng tupad, AIC at kung ano-ano pa. Kung hindi illegal yan, bawal yan. Kasi ang papel lang ng Kongreso sa budget process, yung budget authorization o pag-legislate, hindi pwede mag-implementa. Kaya nga na-deklara ng Supreme Court na illegal yung PDAS, di ba? Noong November 2013. Dahil, yun nga, ang mga kongresista, mga senador na nag-identify ng mga proyekto post-legislation. Ibig sabihin, naka-legislate na, meron silang nakalagat na tinatawag na pork barrel. Pagkatapos, ina-identify nila kung anong kalsadang ipapagawa, kung ano yung pagkakagasusan ng kanilang kanya-kanya mga alokasyon galing sa national budget. Pinagbawal yon. So, unconstitutional at saka illegal. Pero may mga nakausap kaming mayors, kaming dalawa ni Tito Sen, naimbitahan kami na, kasi nga nagkaroon ng usapin tong TI, hinihingi yung aming opinion tungkol sa pirma kasi ginagamit yung mga mayor sa pagpipirme. At sinasabay sa pagdidistribute ng AIC at saka noong tupad. At kasabay nga na nila yung mga kongresista at saka mga senador na sila na mismo namimigay. Pero hindi pa yun ang masama. Ang pinipirmahan, 10,000, ang talaga napapabigay daw, 1,000. Mantakin mo naman katakot-takot na pera yung nasasayang kasi 10,000 ang naka-allocate. Ibibigay sa di umano'y beneficiary na ang paniwala nila, ayuda sa kanila, yun yung pala ang pipirmahan nila, yung sa signature campaign na ito'y kwento ito ng mga mayors, hindi ko sinasabing totoo at accurate. Pero ito yung binahagi sa amin nung nagkaroon kami ng meeting sa mga mayors, sa ilang mayors. Kumbaga sa sir, naloko na, kumbaga sa nakapanloko na para sa PI umano, tumubo pa. Oo, yun ang pinakamasama kasi pinagkakitaan mo na yung pera ng public, ng publiko, pera natin yan galing sa buwis natin Pagkatapos, ikakatin mo pa, kakatkungin mo pa. At hindi lang sa halip na baliktad na, okay, kakagtaos ako ng 1,000 sa 10,000. Hindi, babaliktad daw Ang natatanggap yung sa iba, hindi naman siguro ito pangkalahatan, pero at least do sa mga nakausap namin, na mga local officials, meron nangyayari talagang ganon. At ina-attribute nila yung pag-distribute doon sa kongresista o sa senador na present during the distribution. Minsan nga raw, ang mismo nagbibigay na ng cash yung legislator na yun na napakabawal talaga kasi hindi po pwede mag-implementa o mag-execute ng budget law ng Appropriations Act yung legislator kasi ang papel lang ng legislator talaga mag-legislate, magbigay ng authorization. Kanya-kanyang papel yan Kaya may separation of powers At ang distribution talaga, Senator Ping, ay dapat talaga ay siguro yung mga social worker na lang? Hindi, ahensya talaga. Ang dapat nagdi-distribute kung halimbawang yung AKAP, kung yung tupad, yun, nasa ilalim ng budget ng DSWD. Dapat ang nagdi-distribute doon, DSWD, ahensya. Ngayon, yung mga kalsada, mga tulay, mga public, kung ano man yung infrastructure na mga proyekto,
ang dapat, ang nagpapatupad noon, DPWH o kaya DOTR. Kanya-kanyang papel eh. Bakit Kumbaga- pangimasukan ng mga kongresista at saka mga senador yung pag-implementa ng budget, tapos na yung role. At babalik lang uli ang role ng Congress doon sa tinatawag na oversight. Halimbawa, darating uli yung susunod na budget deliberation. Doon na lalabas, kung natatandaan niyo, di ba kami noon, pagka yung may budget deliberation, ako inuurirat ko at binabalikan ko yung mga 1, 2, 3 taon na nakakalipas kung paano ginastos yung mga budget ng mga ahensya. At doon, lumalabas pa rin yung katakot-takot na mga anomalya. Yung bang mali ang sukat sa kilometro, napakamahal ng bawat kilometro ng kalsada. Yung mga ganon, yun ang oversight naman na tinatawag na budget accountability. Nakatulong yung COA, pati yung judiciary, kung sakali may ipapile na kaso. Pero talaga ang papel lang ng Congress, mag-legislate, hindi mag-implement. Kasi ang implementation, iwanan natin sa mga ahensya. Kaya nagkakaloko-loko at dumadami yung nakakaltas. Dahil nga doon sa, yan, nakaka-encourage kasi ng corruption, pera kasi yan eh. So Isipin nyo, yung 2024 national budget natin, okay. Kasi hati-hati yan eh. Meron tinatawag na yung programmed appropriations o tinatawag na regular budget. Tapos merong unprogrammed appropriations, yun yung pinag-usapan natin kanina. At saka yung automatic. Yung automatic appropriations, nag-ugat yan doon sa mga 30 years ago yun eh. Ang nagpirma ng batas na yan, si dating Pangulong Marcos Ferdinand, Edralin Marcos Sr., na kaya siya nagpirma ng batas na gano'n dahil nagkakaroon na tayo ng utang noon. Ang intention talaga ng automatic appropriations law, yung debt servicing lang. Kasi kailangan automatic yun eh. Kasi obligasyon ng basta yun na magbayad ng utang, hindi lamang sa mga foreign lenders, kundi pati yung utang sa loob, yung mga treasury bonds, yung mga ganyan. Inutang sa tao, sa publiko. Kaya public debt ang tawag dyan. Since noon, nag-evolve yung automatic appropriations, naiba na yung intensyon. Sa halip na pang debt service lang, pumasok na dyan yung IRA, pumasok na dyan yung kung ano-ano pa mga items. Ang masama pa, yun nga, yung sa 2023 o 2024 budget, lubobo pa yung unprogram. Bakit nila dinagdagan ng pagkalaki? Anong intensyon? So Sen, yun nga, moving forward, kumbaga hindi naman kayo talaga against dun sa pagbibigay syempre ng mga ayuda sa ating mga kababayan, lalo na kailangan din naman talaga nila yan, lalo na yung mga nangangailangan. So kumbaga, ano yung suggestion nyo na lang, no? Pag ganito na yun nga, nagkakaroon pa ng presence ng mga politiko sa mga distribusyon, lalo na ito nga na may mga dadagdag pa, maaring madagdag na mga ayuda sa ating mga kababayan. Ano yung inyong suggestion? Baguhin talaga yung sistema ng pamimigay. Hindi ako tutol at saka sang-ayon ako talaga nabigyan ng ayuda kasi marami sa mga kababayan natin kailangan talaga ng tulong ng gobyerno. Kaya nga bukod sa infrastructure program, meron tayong mga social services. Dito na nga ipapasok yung mga social services, yung pinamimigay na ayuda. Pero alam mo, sa budget natin, in the course of time, di ba yung 4Ps, napakalaki na niya na natutulong. Ang dapat ang intention ng pang-social services natin, hindi yun talagang forever na bibigyan mo ng ayuda yung mga kababayan nating kapos. Dapat yun, kumbaga sa teach them how to fish or help them how to fish. Bigyan mo ng fishing rod. Ito yung analogy ko lang. Sa halip na bigyan ng isda, bigyan mo ng fishing rod, bigyan mo ng pampain, bigyan mo ng yung pagyamanin yung mga ilog. Kumbaga para maging masimple yung usapan. So, ang social services, para hindi manatiling mahirap yung mga kababayan natin. Kaya tama yung 4Ps eh. Kaya na naabuso nga, kasi bukod sa 4Ps, nagkaroon pa ng katakot-takot na programa. At yung programa nagagamit na sa politika. Kasi nga, nagdidistribute na yung hindi na dapat mag-distribute. Ang masama pa nito, hindi tunay na beneficiaries na nabibigyan. Kung sino yung mga
anak ng leader, ng politiko, kung sino yung mga tumulong sa kanila ng nakarang eleksyon at hingin nila ng tulong sa susunod na eleksyon, yun pa namin bigyan. Not necessarily mahirap. Opo. Not necessarily nangangailangan. Kasi nabigyan yun, kasi pinakailangan na nga ng politiko eh. Sa halip na yung mga agencies, ang nag-distribute, sila yung may database, sila yung mayroong file, kung sino yung talagang kapos palad, at saka kailangan ng tulong. Pero nangyayari nga, kasi napahiran na ng politika, hindi na dapat ang nabibigay yung ayuda, hindi na dapat doon sa mga dapat bigyan, kundi doon sa gusto nilang bigyan. Yun ang masama. So, Hindi talaga na-achieve yung purpose. Opo. Pag ganun pala, Sen, pwede palang ireklamo yung mga politiko o kaya pwedeng i-criticize yung mga politiko na nagdi-distribute ng mga ganun, ano? Pwede. Ang problema, sino magrereklamo? Yun ang naging kalakaran sa atin. Parang panandalian na lang yung kasi naging parang chicken and egg situation. Kasi yung mga botante, na-appreciate nila yung mga politikong namumudkot. Hindi nila alam na yung pinamimigay sa kanila, pera rin nila yon. Na okay, perang dapat sa kanila talaga mapunta rin. Tinataw nilang utang na loob. At ito naman politiko, siyempre, nakikipag-compete na ngayon sa mga namimigay. Pag hindi ka namigay, baka hindi ka maboto. So yun ang sumama yung kalakaran. Kung ang naging kalakaran lang ng budget, ang tungkol sa budget, napunta lang sa dapat puntahan, siguro asenso na ang Pilipinas. Yung sa 2024, yung sa regular budget, out of the 5.76 trillion, yung program appropriations na talaga ito yung pang-development, at saka social services, mahigit na 4 na trillion, meaning nasa mga 70% ng entire budget yung appropriations sa act, just a program appropriation. Mantakin nyo lang, isipin nyo lang kung 1/4 niyan ay nawawala. At ito, sa tingin ko, mabait pa tayo magsabi na 1/4 lang o 25% ang nawawala sa corruption. Easily, mahigit 1 trillion yung nawawala na kagad. Doon sa 4 trillion, huwag na natin sabihin yung automatic appropriations, huwag na natin isali na muna yung unprogrammed appropriation. Dito na lang muna tayo, out of the 5.76 trillion, yung 4.02 trillion na para sa program, ito yung actual na pera na gagamitin sa infrastructure, sa social services, mga pangsweldo. Pati yung pangsweldo nga, di ba? Alam din naman natin, may mga ghost employees, may mga 1530, lalo sa mga talamak din yan eh. So, hindi natin pwedeng sabihin na hindi naman 4 trillion talaga yan. Kasi yung ibang pasweldo, sinusweldo naman talaga. Maski sa pasweldo, may corruption din eh. So, yun nga, conservative estimate, mawalan na lang tayo ng 1/4 o 25% doon sa 4 trillion. Taon-taon, nawawalan tayo ng 1 trillion. Ilan yung magagawang programa ng gobyerno dapat pang-development para makaahon naman tayo sa kinalalagyan natin na nagkakahalaga ng 1 trillion pesos. Katakot-takot na tulay yun. Katakot-takot na school buildings yun. Katakot-takot na classrooms. Katakot-takot na kalsada. Katakot-takot na tulay. Para na sa gano'n, parang kasi ang government para rin business yan di ba? Uutang ka para invest mo. Para pagtubo mo, bayaran mo yung utang mo, meron ka pang kita. Ano nangyayari? Utang tayo ng utang, kaya lumubog tayo ng lumubog sa utang, pero napupunta sa corruption yung karamihan ng inuutang natin. So paano tayo aahon? Kasi walang investment. Magpunta ka sa ibang bansa, napakaina magbiyahe, di ba? Parang yung mga kalsada nila, patong-patong, hanggang 5 patong nga Tayo, nagkaroon ng pangalawang patong, skyway, tuwan-tuwa na tayo, naka-skyway tayo na napaka-traffic din. Kasi kung saan nga napupunta yung pera umuutang tayo, hindi naman para invest. Umuutang tayo para mabusog yung mga matatakaw. Kayo ba, Sen, naniniwala kayo, I'm sure namomonitor nyo naman po yung mga nangyayaring budget deliberation at saka ito yung mga issue ngayon. Kayo ba sa tingin nyo maraming lumusot ngayon na dapat wala sa 2024 budget? Maraming nakalusot. Yan nga, yung dalawa lang yung alam natin, ang lalaki Yun nga, sa AKAP lang, that's 26.7 billion.
yan, sa susunod na budget deliberation, I'm sure, matatakil yan sa pagtatanong, ano, saan napunta, bakit bigla nasingit. Pero after the fact, ang masama kasi sa BICAM, yan, tulad ng napag-usapan natin kanina, walang transparency kasi sa BICAM pagdating sa budget. Dapat ba, sir, Kasi- i-revisit yung, yun nga walang transparency, closed door. Yun ang masama kasi nakakaalam lang yung members ng BICAM. At ang masama pa, di ba, pagka BICAM, formalities, mag-roll call, mag-open, pagkatapos, mag-suspend yun, ibibigay lang yung task para pag-aralan yung disagreeing provisions ng bawat version sa tinatawag na small group BICAM. Pag tinawag naman small group BICAM, nag-uusap na lamang halos yung Finance Committee Chairman ng Senado at saka yung Appropriations Committee Chairman ng House. Tapos pagbalik, halos pirmahan na lamang. Mas malala pa ngayon nangyari ng yung sa amin noon, yung panahon namin ng nina Tito Sen, nina Senator Frank Trilon, na-ratify na. Ano ba, nakapag-BICAM na kami. Opo. Ni-ratify na ng House yung kanilang, yung napagkasunduan, yung final version na. Kasi bicameral na Yung Senado, nag-ratify na rin kami. Ito na yung budget talaga. Yan, na i-enroll. Tinatawag na enroll bill. Napipirma ng Pangulong Duterte at the time. Natuklasan namin. Meron pang siningit yung House na 75 billion pesos na wala naman doon sa na-ratify. Nireklamo namin kay Pangulong Duterte. Kami, at ang ginawa ni President Tito Soto noon, ang pinirmahan niya lamang, pinwalify niya yung kanyang pirma sa enroll bill. Kasi kung hindi naman pipirmahan yung enroll bill, abutin tayo ng reenacted budget. Masisisi pa yung Senado. So, napagkasundo namin noon, kami, nag-usap-usap kami si Tito Sen, Frank, ako, Senator Honada, Senator Ligarda, at yung mga ibang senador. Ano ba maganda natin gawin para hindi masisi yung Senate? At para hindi naman parang ang napahamak yung taong bayan. So, ang pinirmahan ni Tito Sen noon, yung niratify lang na Senado, kinualify niya. Pagdating sa Malacanang, tinatawag kami ni Presidente Duterte. At hindi lang yun, ang natuklasan pa nila, hindi lang pala 75 billion, yun lang nasilip namin na dinagdag after ratification doon sa enroll bill. Yung pala, naging 95 pa. Natatandaan nyo, first time na nagkaroon ng piso sa budget na ganong kalaki, 95 billion pesos. Kasi may nakita pa silang additional na 20 billion na ganun din, na hindi kaligtas pa rin sa amin. So sa pag-scrutinize ng Malacanang, yung kanilang mga research team doon, meron pa pala 20 billion pang hindi namin nakita. So mabuti kung gano'n at nakikita. Pero ngayon, dahil yung AKAP, nandyan 20.7 at napirmahan na
Presidente Marcos yung 2024 budget, nandun ngayon sa budget yun. Ngayon, ang problema, yung nga,